18 years old lang siya nung ginawa niya ang Napster. Sira siya sa music industry. Pero tahimik na ginaya nila ang blueprint niya. United States, 1999. Si Sean Fanning ay isang freshman sa Northeastern University. Nainis siya kung gaano kahirap maghanap ng music online. Ang roommate niya, reklamo ng reklamo, kalat-kalat daw ang mga kanta sa mga unreliable servers, nag-fail ang download sa gitna, parang imposible daw makahanap ng specific tracks. Hindi naman intensyon ni Sean na i-revolutionize ang isang industriya. Hindi niya gustong sirain ang mga record labels o kumita ng bilyon-bilyon. Gusto lang niya ma-solve ang isang problema. Kaya nagsimula siyang mag-code. Gabi-gabi sa dorm room niya, gumawa siya ng isang simpleng bagay, isang paraan para mag-share ang mga tao ng music files directly sa isa't isa. Peer-to-peer sharing. Walang central server, walang gatekeepers, walang stores. Tinawag niya itong Napster, ang childhood nickname niya dahil sa nappy hair niya. Noong June 1999, ni-release niya ito sa isang maliit na grupo ng mga kaibigan. Sa loob ng ilang linggo, libu-libo na ang gumagamit. Sa loob ng ilang buwan, milyon-milyon. Ang mga college students, nagda-download ng buong music libraries overnight. Ang mga high schoolers, nakadiskubre ng mga banda na hindi nila narinig sa radyo. Malaya nang gumalaw ang musika sa internet for the first time. Nagpanic ang record industry. Hindi lang ito piracy. Ito ay infrastructure for piracy. Isang sistema na nagpapadali sa pag-share ng musika kaysa sa pagbili nito. Pinanood nila ang kanilang buong business model na nag-e-evaporate in real time. Mabilis at brutal ang mga kaso, hindi warnings, hindi negotiations, hindi cease and desist letters na humihiling na isara niya ito. Full legal warfare. Nagdemanda ang Metallica, nagdemanda si Dr. Dre, nagdemanda ang Recording Industry Association of America, nagdemanda ang mga major labels. Si Sean, barely 20 years old, humaharap sa mga legal team na mas malaki pa sa buong kumpanya niya. Naging simple ang narrative. Si Sean Fanning ay isang magnanakaw. Ang Napster ay pagnanakaw. Ang mga users ay criminals. Ang buong sistema ay illegitimate. Noong 2001, inutusan ng korte na isara ang Napster. Ang kumpanya, bumagsak lang. Nawala ang platform. Nawala ng control si Sean, nawala ng investors, at honestly, nawala ng lahat. Ang pangalan niya ay naging cautionary tale. Patunay kung ano ang mangyayari kapag hinamon mo ang entrenched power ng masyadong maaga, masyadong bata, at siguro masyadong naive. Pininturahan siya bilang kontrabida na sumubok sirain ang musika. Tapos may kakaibang nangyari. Ang industriya, nagsimula talagang pag-aralan ang ginawa niya. Na-realize nila na hindi lang pala piracy infrastructure ang ginawa ni Sean. Naipakita niya kung ano talaga ang gusto ng mga consumers. Ayaw na ng mga tao na mag-own ng music. Gusto nila ng access, instant, mura, portable. Ang parehong behavior na napatunayan ng Napster sa massive scale. Noong 2003, inilunsad ng Apple ang iTunes. Magbayad ng 99 cents per song. I-download agad. Buuin ang iyong digital library. Ito ay Napster, na may presyo at legal approval. Tapos dumating ang Spotify noong 2008. Unlimited streaming for a monthly fee. Access sa milyon-milyong kanta agad. Huwag mong i-own, i-stream mo lang. Ito ay Napster na may licenses at subscriptions. Tapos Pandora, tapos Apple Music, tapos YouTube Music, tapos Amazon Music. Ang buong music industry, muling itinayo ang sarili nito sa eksaktong modelo na ipinakita ni Sean noong 1999. Legal lang this time. Kumikita lang this time. Alam mo, yung sistemang sumira sa kanya, in-adopt pala lahat ng ipinakita niya sa kanila. Hindi nag-survive ang Napster. Pero ang blueprint nito ang naging pundasyon para sa isang $1 trillion streaming industry. Si Sean Fanning, nawala sa headlines, natapos ang mga kaso, nagawa na ang pinsala. Nagpatuloy siya sa paggawa ng iba pang tech companies, pero honestly, wala sa mga ito ang kasing cultural significant ng kanyang dorm room experiment. Samantala,
ang mga record labels at tech companies na nag-vilify sa kanya ay kumita ng bilyon-bilyon gamit ang eksaktong modelo niya. Ang mga teenagers ngayon, nag-stream ng musika sa Spotify nang hindi man lang naririnig ang pangalang Napster. May instant access sila sa milyon-milyong kanta sa halagang $10 a month. Akala nila normal lang yan. Hindi nila alam na isang college freshman ang kinailangang sirain bago magkaroon ng ganyang mundo. Bihira maalala ng mga tao kung sino ang unang nagpakita sa kanila ng future. Naaalala nila kung sino ang pinakamahusay na nag-monetize nito. Pinatunayan ni Sean Fanning na gusto ng mga consumers ang access kaysa ownership, na posible ang peer-to-peer sharing, na patay na ang lumang distribution model. Ipinakita niya sa industriya kung saan eksakto ang kailangan nilang puntahan. Kinuyog nila siya sa limot, tapos sinundan ang mapa na iginuhit niya. Minsan ang kasaysayan, hindi ka pinaparusahan dahil mali ka. Pinaparusahan ka nito dahil masyado kang maaga para maging tama. Tapos tahimik nitong ina-adopt ang lahat ng sinubukan mong ibigay at nagpapanggap na hindi ka nag-exist.